Nanindigan ng Palasyo ng Malacanang na makikipag-cooperate pa rin sila sa International Police patungkol sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may unity man o wala. Kung ano man po yung naging kasunduan with the Interpol, kahit sino pa po yan, meron pang unity, walang unity, it will be the same. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung magiging pareho pa rin ang aksyon ng Palasyo hinggil sa kaso ng dating Pangulo kung nananatiling buo ang unity team. Ayon kay Castro, hindi raw pwedeng magkaroon ng special treatment sa pagpapatupad ng batas dahil lang sa friendship. Nabatid na unity team ang tawag sa alyansa ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong 2022 national election na kalaunan ay nabuwag. Simula nang mag-resign si VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos noong July 2024. Nitong Martes, tuluyan ang napasa kamay ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court na idinaan sa Interpol. Una na ring sinabi ni Pangulong Marcos na inimplementa ang arrest warrant dahil sa commitment ng bansa sa Interpol at hindi dahil galing ito sa ICC. The arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that that came from ICC. But it's not because it came from ICC, it's because it came from Interpol. Samantala kanina sa press briefing, inamin rin ng Malacanang na ang Office of the President ang gumastos sa jet na naghatid sa dating Pangulo sa the Netherlands. Na-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po. Ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So sabi nga natin kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.